Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaction video hula ni Madam Gloria Mamo Escoto sa natitirang patapos na buwan sa nitong taon 2025. Natila nagkatotoo na ang kanyang mga hula pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan. At di na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Gloria Mamo Escoto sa nalalabing buwan sa 2025. So, idol, mapayang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mamo Gloria Escoto, o mas kilala pong Mamo Hayi, ang inyong prophetic witch po. Para po marinig niyo na po mismo, sa live na to, yung mga possible pong mangyari sa mga susunod po na buwan. So, unahin muna po natin ang nangyayari pong kaguluhan ngayon. So, dito po, involved kasi ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino. Dahil syempre, pag umulan, babaha, o pag bumaha, sigurado ay mapeperwisyo tayo. I think hindi lang tayo, kundi maraming tao ang mapeperwisyo. Mayaman ka man, mahirap. As usual, pag bumaha, lulusong at lulusong tayo dyan, di ba? Tingnan natin kung, may nagtanong kasi sa akin ito, palagay mo, Mamo, ano ang mangyayari sa sa problema na kinakaharap natin ngayon? Ito ba ay mabibigyan ng solusyon? O ito ay mababasura lang din? So, talungin natin ang cards. So, kung makikita nyo, lumabas ang Justice, lumabas ang Hangman, and then lumabas ang Sword. Ang masasabi ko lang, my loves ko, kung ako ang tatanungin, wala din mangyayari sa nagaganap ngayon. Ito ay ganyan lang, mainitan, magkakaroon ng salitaan. Maraming tao ang lalabas, maraming malalaking tao ang mapagbibintangan, o sabihin natin hindi bintang, madadawit. Maraming tao o maraming kilalang pangalan ang possible na madamay dito. Pero at the end of the day, wala din mangyayari. So, mapapasura din siya. Kaya doon sa nagtanong sa akin, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito na po yung aking sagot. Sa nangyayari pong mga debate ngayon, ulitin ko po ulit, at the end of the day, mababasura lang din po ito. Doon naman sa nagtanong kung legit po ba lahat ng binanggit po nung taong kinakasuhan nila ngayon o nililitis nila ngayon. Kung yung mga nabanggit po na yun ay legit ang sagot po ng cards, kung makikita niyo po, oo. So, cups, pera. So, dito sa sitwasyon na to, masasabi ko na itong nililitis ngayon, ito po ay tama po. Sila po ay nakakuha ng malalaking pera. Pero tandaan niyo po, hindi naman po kikilos ang isang taong maliit kung wala po itong abiso o kung wala po itong back-up ng mga malalaking tao. So, doon po sa sinasabi po nung nililitis po ngayon, kung ito man po yung mga contractor o hindi po ako nagtutukoy kung sino po, masasabi ko po na totoo po yung kanila pong sinasabi. Ngayon, din naman sa mga tao na in-involve, ito yun, dito kami nag-viral ni Romel. Ayun si Romel, i-follow nyo lang yung kanyang YouTube channel and then sa Facebook, follow nyo lang din siya. Kasi sa kanya lang ako lumalabas. Kung itatanong naman natin, kasi may nagtanong din ito, Mamo, totoo kaya lahat ng binanggit ng pangalan nitong tao na to? So, tingnan natin sa card. So, again, kung makikita nyo ulit, coins, hermit, and then coins. So, sa bawat trabaho o sa bawat proyekto na kanilang inaasikaso o sabihin na natin na napupunta sa kanila, lagi pong may mataas na tao na nakagitna po. So, uulitin ko po, wala pa akong nakakampihan dito at ito po ay binabasa ko lang ayon po sa tanong. Kung sino man po yung mga nabanggit, sila po ay mga kasali po. So, kung meron man po sigurong hindi talaga kasali doon, maaari pong itong nag-mention po ng pangalan nito, siguro po maaari po na nilahat niya. Ang iniisip po nito ay, kumbaga parang kung regalo po, ganun, itong mga to ay tumanggap. Matataas na tao din daw ba na binanggit nito ay talagang nakinabang. So, tingnan po natin. So, sa cards po, merong mga panahon na parang nabigyan. So, nabigyan po sila. So, ngayon, ulitin ko po ulit sa baraha, doon po sa pinagdadaanan natin na sitwasyon ngayon, ay parang katulad lang din po yan noon. Panay po umpisa, tapos wala naman po natatapos. So, ayan po, sinagot ko lang po, ulitin ko po ulit, sinagot ko lang po ang tanong ng mga tao po na nagme-message po sa akin. Ngayon po, ito, naipost ko na po ito sa Facebook kahapon. Tinatanong niyo din po kung ano po ba ang possible na mangyayari po. Doon sa 10 po na tao din po, dito po sa pinag-uusapan po na to. Nasagot ko na po ito. Ito po kasing tao na to, strong po yung personality. And then, nagpagamit, umabuso. Ito po yun yung sinasabi niya na kawawain taong bayan, like parang pera natin, is like kinurakot nila.
So, totoo po yun. And I think, ito pong tao pong involved na to, hindi ko na po babanggitin yung pangalan kasi na-post ko na po ito kahapon eh. Kung ano man ang yaman na meron sila ngayon, maaari pong ito ay pag-isipan niya na isurrender. And then after that, dun po kasi matatapos yung kaso, kaya parang mababasura din po. So ayun po, sana po nasagot ko po, alam ko nanonood po yung mga tanong po dito, sana po nasagot ko po yung inyong katanungan. Hindi na po ako nag-mention po ng name, kasi para po sa pangkalahatan naman po yun. So tingnan po natin yung mangyayari sa mga susunod na buwan ng taon ng 2025. So tingnan natin mga loves ko. Tingnan natin ang mangyayari ngayong 2025. Pagdating po sa usapang politika, uulitin ko po uli, marami tayong pagdadaan ng issue. Pero kung nakikita nyo tong sword na to, nakikita nyo tong emperor na to, at nakikita nyo tong na to, so ibig sabihin mga loves ko, isang mataas na tao ang posible loves na sumailalim sa isang subok. Maaari po ito pagkakulong. So itong tao po na to, na nakaupo din po ngayon, maaari po sumailalim po siya sa isang pagkakulong o kaya po problema po. Kaya lang parang ang demanda o parang ang batas na gagana po dito ay taga-ibang bansa po. Kung nakikita nyo po itong wand na to, ibang lugar po kasi ang ibig sabihin po niyan. And then, so marami pang kaguluhan po ang mangyayari. Marami pang mabubuking, na action sa Pilipinas. Kumbaga, mahihirapan na talagang marisolba. So, simula ngayon hanggang magtapos ng December, marami pa rin problema. And then, dito, alam niyo yung mga loves, dito sa cards na to, kung makita niyo yung Tower, Fool, and then Wheel of Fortune. So, kung babasahin ko to sa nangyayari sa atin ngayon, maraming yaman ng Pilipinas ang possible na nawala na at mawawala pa. So, isang araw, magigising na lang tayo, parang hindi na atin itong bansa natin na to. Parang sabihin natin na ibenta na. Na-ibenta na tayo na hindi natin alam. So, kung magkakaroon ba ng unity or magiging maayos ba ang ating bansa sa mga susunod na panahon? Kung makikita nyo, loves, Ace of Cups, Death, and Ace of Swords. So, dito lang sa cards na to, hindi din matatapos. Marami pang mangyayari, like sa isang taon, marami pang problema tayong pagdadaanan. So, sana, tulad ngayon, binasa ko ang possible na mangyari sa atin, sa ating bansa. Siguro masasabi ko lang yan mga loves ko, maging matatag pa rin tayo, maging masikap, despite na parang feeling natin lagi tayong nag-cheat, diba? Or lagi nag-cheat sa atin yung ating bansa. But then, lagi na lang pong mag-iingat and maging masigasig, maging masipag po. So, and then next natin mga loves, ay try natin basahin ang disaster o kung may maganda bang mangyayari sa atin ngayon. So gusto ko lang sabihin sa inyo, tulad na nasabi ko, nung nakaraan prediction ko, month of September, tayo ay ilulubog sa baha dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Pero syempre ako, nakikita ko kasi yan in advance. So syempre ayaw ko loves lumubog sa baha. Ayoko kasi yung lugar din namin is binabaha din to. So lagi kong dasal na sana pag may tatamang malakas na bagyo dito, alam niyo yun, alam niyo naman na nagre-ritual ako. So inuumpisahan ko na yan na mag-chanting para hindi siya matuloy. Kasi tandaan niyo pag bumaha, maraming hindi makakapagtrabaho, maraming hindi makakakain, and at the same time, marami ding magkakasakit, di ba? Kaya ako, loves, lagi ko yan pinagdadasal pag may malakas na bagyong papasok sa Pilipinas. Pero tingnan natin mga loves ko, kung ano pa ba ang dadanasin natin sa huling 3 buwan o 3 buwan at kalahati itong taon na to. So tingnan natin yung disaster. So possible mga loves ko, so may lalim tayo, pagbaha na naman to. Ngayon, kung tatanungin nyo, kung nakikita nyo to, pentacle, so pagbaha. Ngayon, kung tatanungin nyo, mamo saan kaya babaha? O so, syempre, loves ko, ang target ngayon, tulad ng sinabi ko nung mga prediction ko nung itong pagpasok ng 2025, ang target kasi my loves ko ay ang North Central Luzon. So, maraming pagbaha dito lang mangyayari. But then, syempre, dahil nalaman nyo na, o napanood nyo na to ahead of time, siguro naman, umpisahan na natin maglinis ng kanal, di ba? And then, kung may mga makakapanood po nito na like mga politiko, ganun, umpisahan na rin po natin tulungan, maglinis ng kanal, maging maayos po, yan, umpisahan na po natin yan. Huwag na po natin hintayin para po pag dumating to, at least yung baha po na nakita natin sa cards na to, ay hindi na po mangyari. So, ayun lang, natapos na po tayo sa pagbaha. May isang bulkan po ang po pwedeng sumabog bago po magtapos ang taon. Kung tatanungin nyo, mamo, ano kaya yung bulkan na yan? Yan ba ay ang Taal? So, dito po kasi sa cards, itong bulkan na to ay nakapangalan din sa lalaki. Pero kung Taal to, hindi ko siya nakikita na Taal. Maaari ito ay sumabog na din ngayong taon na to. Di ba nung nakaraan nagbanggit ako ng mga bulkan na sumabog? And particular, maaari lang itong maulit. So, pwede din siya sumabog ulit bago magtapos ang taon. Pero wala naman mamamatay dito, loves. Literal naman to na buhay talaga at sumasabog. So, ayun. Ayan. Kung makikita niyo, Pentacle ulit, Hangman, Queen of Pentacle. So, gusto ko kayong bigyan ng pag-asa. Dito sa cards na to, although mga kailangan din tayo ng malaking pera, kung tatanungin nyo, ano kaya mamang disaster to? Ito, loves ko, ay lindol. So, pag lumindol na to, o lumindol, ito, pag nangyari itong lindol na to, mga loves ko, may guguhong isang establishment na
na maraming tao, loves, ang nagtatrabaho dito. And at the end of the day, pag ito ay gumuho, maraming matatabunan dito, loves. So, ang posible dito ay, sana huwag naman pong mangyari, mga mall. Kung sa Manila, hindi to tatama sa Maynila, hindi. Possible ang malakas na lindol po na to ay mangyari po sa, sabihin na po natin sa gabi po ng Visayas. Yan. Then po, kung pwede pong may bumagsak po na isang establishment po na may mga tao po sa loob na nagtatrabaho ang may stranded po. Kaya sana po huwag mamatay. So, ayan po. So, may tandaan niyo po, may pagdadaanan pa tayong bagyo, pagbaha, pagsabog ng bulkan, at ang isang malakas na lindol po bago magtapos ang 2025. I think dapat po lagi tayong maging aware, lalo na po yung mga, ulitin ko po ulit, lalo na po yung mga lugar na lagi pong binabaha. And lagi po natin tandaan, expect the unexpected. Kasi kahit nakatira ka pa sa pinakamataas mga loves ko na lugar, tandaan nyo, pag si universe or si nature ang gumawa ng paraan para parusahan tayo, ay makakagawa po yan ng paraan. Kaya po, ayun po, mag-ingat po tayo. Tapos, tignan natin ang mangyayari sa ating paring bansa. Aasenso pa ba mo ang Pilipinas? Or ganito na lang ba tayo habang buhay? So, tingnan natin mga loves. Tingnan natin ang magiging sagot ng cards. So, darating ang panahon. Ito future to Darating ang panahon na tayo ay magiging asensado din at maayos din ang ating bansa. Kung makikita niyo naman, the world, pentacle, tapos ito, bata itong uupong presidente ng Pilipinas na to.